Ang kwento natin ngayong araw ay tungkol sa casino junket scam ni Hector Pantoliano kung saan nadawit ang mga celebrities na sina Yexel at asawa nitong si Mikey. Bago tayo magsimula ay huwag kalimutang mag-like at pindutin ang subscribe button at notification bell para maging updated kayo sa bago nating Tagalog True Crime Stories. Noong October 2023, pumutok ang balitang si Yexel Sebastian at ang asawa nito na si Mikey Agustin ay nang scam ng higit 30 na tao na aabot sa halagang 200 million pesos. Ang mga taong ito ay nagsampa ng kasong syndicated estafa nang hindi na nila natanggap ang kita na inaasahan buwan-buwan. Ipinangako daw sa kanila ng toy collector na si Yexel na kapag nag-invest sila ng pera ay makakatanggap sila ng kitang 5% kada buwan. Marami silang nahikayat na tao at naniwala ang mga ito sa sinabi ng mag-asawa dahil nga't mga kilalang personalidad sila. Si Yexel ay dating dancer sa Street Boys at SOP Boys. Nang mag-retire sa pagiging dancer ay gumawa na siya ng pangalan bilang isang influencer at mas nakilala sa kanyang koleksyon ng mga laruan. Si Mikey naman ay dating Pinoy Big Brother housemate. Dahil dito ay madali silang nakaengganyo ng mga mamumuhunan sa isang investment scheme. Nakatanggap siya ng pera galing sa mga celebrities, negosyante, OFWs at regular na mga empleyado na umaasang kikita ng 5% ang pera nila buwan-buwan. Isipin nyo na lang na kapag namuhunan ka ng 100,000 pesos, meron kang kikitain na 5,000 pesos kada buwan. Hindi mo ito kikitain sa ibang investment product na i-offer sa mga bangko o financial firm. Kaya't sino ba naman ang hindi masisilaw sa laki ng balik ng pera? Lalo pa kung makikita ang mga post ni Yexel ng bulto-bultong pera sa kanyang social media accounts. Dahil dito lalong dumami ang nagtiwala sa kanya at noong mga unang buwan daw ay nakatanggap sila ng kita. Ngunit bandang June or July wala nang pumapasok na pera sa kanilang bank account o kaya'y tumalbog na ang mga checking unang inisyu sa mga investors. Ang nakakayak pa dito ay hindi maliit na halaga ang nakuha na magkasintahan sa mga investors. Ilang daang libo ang nawala. Ang sa iba naman ay aabot sa ilang milyon. Dahil sa ilang buwan na silang hindi nakatatanggap ng pera ay nagpasya na silang magsampa ng kaso laban kay Yexel. Ngunit hindi na mahagilap sina Mikey at Yexel. Kinumpirma ng Bureau of Immigration na nakalipad na ang mag-asawa patungong Japan noong October 10, 2023 at dito na sila nagtago. Ginawa nila ito dahil sa patong-patong na reklamo na umabot pa sa programa ni Raffy Tulfo. Ilang tao ang nagpahayag na sila ay naloko ni Yexel at Mikey na ipasok ang kanilang pinaghirapan na pera sa tila isang Ponzi scheme na may pangako nakikita ito ng malaking interes. Marami ang nagalit kahit ang mga hindi naman namuhunan ay nakisawsaw sa panlalait at pag-aaway sa mag-asawa. Ngunit nagsalita si Yexel. Nilinaw niya na isa lang din siyang biktima na namuhunan at nagtiwala din sa kumpanya. Hindi daw siyang may-ari nito kundi si Hector Pantoliano. Inimbitahan daw sila ni Hector sa isang ribbon-cutting event noong April 2022 para sa investment opportunity sa isang lehitimong casino sa Clark, Pampanga. Ang sinasabing investment pala ay ipupuhunan sa isang casino junket. Sa mga hindi nakakaalam, ang casino junket ay isang marketing strategy ng mga casino para makapanghikayat ng mga VIP o high roller players na maglaro. Kadalasan sagot ng casino junket ang accommodation, pagkain at kahit ang plane ticket ng VIP players na galing sa ibang bansa. Kaya't ito ay para sa mga maperang dayuhan na kayang gumastos o sumugal ng limpak-limpak na pera. Kapalit nito ay may porsyentong kita ang mga casino junket sa nilalabas o nilalarong pera ng VIP player na sumugal sa casino. Bawal ang mga Filipino VIP players dito dahil malinaw sa batas ng PAGCOR ang ahensya ng gobyerno na nangangasiwa sa industriyang ito na mga dayuhan lamang ang maaaring hikayati ng mga junket na maglaro sa mga casinos. Dumami ang pumasok sa ganitong negosyo dahil sinasabi na milyon-milyon gabi-gabi ang kinikita nila dito. Isang Pilipina sa pinakamaraming pinapatakbong kasino sa Asia at ito ay isa sa mga ibinibida para makahikayat ng turista. Dito na papasok ang kumpanyang Horizon Players Club. Ito ang casino junket ni Hector.
Inimbitahan niya ang iba't ibang personalidad sa iba't ibang industriya para ipakita na lehitimo ang kanyang junket. Kaya niya ginawa ito ay para mahikayat silang mag-invest sa kanyang negosyo. Dito naman papasok si Excel marahil isa siya sa mga naunang nag-invest at nang maranasan na kumikita talaga ito, ay hinikayat naman niya ang mga kaibigan at kamag-anak na mag-invest na rin. Hanggang sa kumita na siya ng malaki at ipinagmalaki ito sa social media. Hanggang sa umabot na siya na ang tumatanggap ng mga investment sa iba't ibang tao na akala ng mga taong ito ay si Excel ang may-ari ng negosyong kanilang ipinupuhunan. Ngunit bakit nga ba siya aktibong manghikayat ng iba pang mamumuhunan? Dito ay napag-alaman na may komisyon si Excel sa bawat taong mahihikayat niya, kaya't dumadaan muna sa kanya ang pera. Ayon sa mga balita, ang investment pala ng mga taong naloko ay hindi talaga ginagamit para sa junket, kundi binubulsa at pinapaikot lamang ng mga taong nagpapalakad ng scam na ito. Dahil sa totoo lang walang permit ang kumpanya ni Hector na mangalap ng puhunan para sa kanyang junket. Nang mahuli ang totoong leader ng casino junket, nalaman na noon pa lang 2021 ay may problema na ito sa kanyang negosyo. Iniimbestigahan na pala siya ng mga otoridad dahil sa iligal na pagpapatakbo niya ng junket. Nang malaman na hindi kumpleto ang kanyang mga dokumento, ay noong 2022 pa ay pinagbawalan na siyang ipagpatuloy ang kanyang junket at sinabi pa ng mga taga-PAGCOR na inabisuhan na nila ang mga casinos na hindi na maaaring makipagsosyo si Hector sa mga kasino. Ngunit hindi tumigil si Hector. Dito ay nanghikayat pa siya ng mga tao na mamuhunan sa kanya para mas lumago ang kanyang negosyo. Ito na ang panahon na nakilala niya si Excel. Pero hindi lang ang toy collector ang ginawa niyang galamay sa kanyang scam. Kumuha siya ng mga tauhan sa iba't ibang lugar sa Pilipinas para makapanghikayat ng mga tao na mag-invest. Noong una maayos naman ang lahat at nakapagbayad pa sila ng interes sa mga tao. Ngunit pagpasok ng 2023 ay wala nang pumapasok na kita sa mga investor. Gaya ni Excel, tumakas din si Hector at nagtago. Sina Hector, kapatid nitong si Hubert, magkapatid na si Hazen at Hein Carion Humilde, Micaela Damasco Tichoy, Virginio Kasupanan at iba pang core leaders ay inakusahang nanlinlang at nangumbinsi sa mga investors na mamuhunan para sa 5% na kita at karagdagang 2% kung may mahikayat silang ibang tao na mamumuhunan din sa casino junket financing scheme. Noong November 9, 2024 naaresto si Hector Pantoliana sa joint operation ng Pilipinas, Indonesia at International Police or Interpol habang papasakay ito sa isang eroplano patungong Hong Kong. Pinaniniwalaang umaabot sa tinatayang 4 billion pesos ang nakulimbat sa iligal na operasyon ng naturang grupo sa iba't ibang bahagi ng bansa mula sa 10,000 tao. Sa kasalukuyan si Hector ay nakakulong sa Camp Crame Detention Center at si Excel ay hindi pa rin bumabalik ng Pilipinas. Salamat sa pakikinig sa mga kwentong aking ibinahagi. Sana ito'y inyong nagustuhan at may bagong natutunan. Para sa mga bago kong manonood at hindi pa nakasubscribe, huwag kalimutang i-like ang video at pindutin ang subscribe button para matunghayan nyo ang mga true-to-life crime stories dito.